Magandang umaga ho. Sabi po na English, and he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name called the Word of God. The Word of God. So ang ating pag-uusapan ay the Word of God. Pag sinabing pong Word of God, diyan ay person. Person. Not a word spoken. So, ibig sabihin ng ating pag-usapan ay hindi po salita, kundi persona. Dahil ang tinutukoy diyan, siya'y nararamtan. Yung siya'y pronoun. Tumutungkol kay Kristo. Ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan. So, yung pong Word of God ay pangalan. Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo ba? So ating pag-uusapan ay nasa Bible, pero hindi ang Bible mismo. Lilinawin natin na ating pag-uusapan ay nasa Bible, pero hindi ang Bible mismo kasi ang paksa natin, the Word of God. The Word of God. So sana ang Bible ay hindi lang natin kayang isulat sa ating notebook, hindi lang natin kayang basahin sa screen. Dapat ang Word of God ay nagsisink in sa ating buhay. Salamat sa mga nagsusulat sa notebook, salamat sa tumitingin sa screen. Pero mind you, paglabas natin, wala na yan. At ako iniwala, marami sa atin baka hindi nagre-review ng mga chinachat na, tinitake note natin. Kaya maganda, paghandaan natin every time we listen to the Word of God. Pray to God, please Lord, speak to me in a very personal way. So, yun po dapat ang atin. Panalangin. So, ang ating pag-usapan, the Word of God. The word here, a person. Not a word spoken. Ang pag-usapan natin ay persona, hindi yung sinalita. So, una nating dapat maintindihan, yung Word of God ay name of Jesus. One of the names of Jesus. Balikan natin na, gusto nating nakapaltak tayo. Mag-sink-in. Alam niyo ho, ang tunay na pagtuturo'y makulit. Naniniwala ba kayo doon? Ang tunay na pagtuturo ay makulit. Bakit? Paulit-ulit. Dahil walang pako na isang pokpok lubog agad. Yan ay maraming kapupokpok para lumubog. Tama? So, balikan natin. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. Berbo ng Diyos. Ang berbo, yan po'y salita. Ang ibig sabihin niyan, salita. At ang salita ay pangalan. Meron namang salita ay pangalan. Oo, meron. Meron nga tubal ang pangalan. Magbasa ka sa Bible, makakabasa ka ng pangalay tubal. Tama ba? Oo. Meron nga pangalan ay balita. Yung aking manggugupit si Kabalita. So, hindi yan. Hindi yan issue. Sa Iglesia ni Cristo, issue yan Saksak ni Jehovah, issue yan Saan ka nakakitang salita ay pangalan? Hindi mo nakita? Hindi mo pala nakita? Ay sinabi ng Bible ay pangalan. Ulitin nga natin. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan, may sinabi bang pangalan? Ano pangalan? Tinatawag na Joseph Estrada. Hindi ganoon. Ang kanyang pangalan ay ang Berbo ng Diyos. Pangalan ba ang Berbo ng Diyos? Sinabi ho ba na ang pangalan ay Berbo ng Diyos? Biblia ho ba nagsabi? Pambira, para hindi kayo matanong ng ayos na.
Berbo ba ay pangalan ng Diyos? Bakit ko ginaganito? Kasi pamilyar lang kayo sa tagapagturo sa God is able. Paano kung ma-encounter niyo yung Iglesia ni Cristo na? Paano ma-encounter niyo yung saksi ni Jehovah na? Tama ba? Kaya wag niyong paalpasan ang bawat pinapaliwanag dito. Ang berbo ba ng Diyos ay pangalan? Ngayon, ating utay-utayin bilang pangalan yan. Mayroon niyang tinukoy sa John chapter 1, verse 1 hanggang 3. Tingnan niyo po ang berbo. Diyan po ba kayo? Nang pasimula siya ang berbo. Sana ulit yan? Sa 1913, berbo. Ano ibig sabihin ng pasimula siya ang berbo? Ibig sabihin, wala pang lahat ng bagay, umiiral na ang berbo. Ano nga ang berbo? Pangalan. So, sino tinutukoy na berbo? Pangalan nino? Oo nga, pangalan nga ng Diyos. Pero pangalan nino? Yan ang nga baga sinasabi ko eh. Okay. Doon sa 1913, kaninong pangalan ng berbo? Kanina? Panginoong Jesus. Ngayon, pagdating ng verse 1, sino tinutukoy na berbo kung yun ay pangalan niya? Okay. Si Kristo. Nang pasimula siya ang berbo. At ang berbo ay... Ano ibig sabihin sumasa Diyos? Ang berbo ay kapanabayan ng another person. Ang Diyos, Ama. Tama ba? Ibig sabihin, wala pa ang nilikha, meron ng berbo at meron ng kapanabayan ng berbo. Maliwanag ko ba? At ang berbo ay? At ang berbo ay? So, isa sa pangalan, sa mga pangalan ni Kristo ay berbo. Si Kristo ba ay berbo? Sa Tagalog ay salita ng Diyos, pero hindi yung word spoken, kundi pangalan. Ngayon, yung palang berbo ay nang simula pa'y nariyan na. At sumasa Diyos. Magkaiba ba ang berbo at yung sumasa Diyos? Nang pasimula siyang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos, ilang persona pinakikita diyan? Dalawa. Ngayon, sino tumutukoy na yung kasama ng berbo? Sino tinutukoy doon? Hindi, yung kasama ng berbo, sino tinutukoy na kasama ng berbo? Ngayon, ano ang tawag din sa berbo? So, lumalabas na si Jesus ay Diyos. Tama ba? Sabi niya, ilan na ang Diyos? Ay kung susundin mong talatay dalawa yan. Anong gagawin natin? Pero tayo iniwalang ang Diyos ay iisa. Pero binubuo ng tatlong persona ng katangian ay ukol lamang sa Diyos. Ngayon, kung ang berbo ay hindi Diyos, ay bakit sinabi Diyos? Naintindihan niyo ba yan? Then verse 14, verse 2. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ibig sabihin, magkasama na talaga ang Diyos at ang berbo. Sa Iglesia ni Cristo, ang berbo ay salita ng Ama. Pero sa Revelation 9:13, hindi salita, pangalan. Ang salita ba at pangalan pareho? Pwedeng salitain ang pangalan, pero ang pangalan ay hindi salita. Tama ba? Ngayon, pagdating ng verse 14, pakibasa.
So ang berbo, 1913, ay pangalan ni Kristo. Nilinaw sa John chapter 1 na ang berbo pala ay sumasa Diyos at ang berbo mismo ay Diyos. Ngayon, pagdating ng verse 14, nagkatawang tao ang alin? Berbo. So, hindi ama ang nagkatawang tao. Tama? Ang nagkatawang tao ay ang anak. Ngayon, pagdating ng verse 29, anong layunin ng pagkakatawang tao? Basahin po natin ang verse 29. Pakibasa. Kung walang berbo na nagkatawang tao, walang makapag-aalis ng kasalanan. Kaya ang good news, may Diyos na nagkatawang tao. Kaya bad news yung hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Walang good news doon. Are you with me? Doktrina to. Pakinggan natin. Maraming naglipa ng kulto. Para patunayan ko sa inyo, basahin po natin ang 1 John chapter 4, verses 1 hanggang 3. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Ano ba ang bawat espiritu? Hindi naman espiritong demonyo, yung parang sumasapi. Kundi ito'y aral. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Huwag kayong karakay sunggab. Bible, ika ang hawak din eh. Naawit din ang ating inaawit. Mababait din sila, pastor, at pogi pa. Ang sabi, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Warning, hindi lahat talagay sa Diyos. Amen. Klaro ba? Kung ikaw naman sa Diyos, matuwa ka. Hindi yung mukhang tayo wala sa Diyos. Tama? Abay, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, ipapasok sa karya ng Diyos. Sa karya ng langit, kundi yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Pero nakakalungkot na balita, kung alin pa yung hindi kilala ng Diyos, sila ang nagpapalayas ng demonyo. Sila yung gumagawa ng mga dakilang tanda, nanghuhula sa kanyang pangalan. Kayo ba ay nadatngan ng tamang aral? Kayo ba ay nadatngan ng tamang aral? Kaya magandang pagsaawitan pa lang masigla na. Tama? Minsan tayo kung hindi tayo kakatiin. Kung hindi tayo papaalahanan. Tama? Okay. Kung sila'y sa Diyos. Bakit? Sapagkat maraming hindi isa, hindi dadalwa. Yung bang marami, iisa? Yun bang marami, dadalwa? Ano sabi? Maraming nagsilitaw na ano? Pakibasa nga. Bula ang propeta, hindi sa buwan. Hindi sa Jupiter. Sa sanlibutan. Nagkalat po yan. Sino yan? Verse 2. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Yesu Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Praise the Lord. Ang naniniwala kay Kristo ang salita ng Diyos. Ang berbo. Ang berbo'y, nang pasimula siya ang berbo. At ang berbo'y sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Verse 14, nagkatawang tao ang berbo. Amen. Kaya naman may mensaheng narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Bakit? May Diyos, may berbo na nagkatawang tao at siya yung kordero nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Pero mag-iingat kayo. May nangangaral na hindi daw
si Kristo Diyos. At lalo namang hindi siya nagkatawang tao. Pero nasabi ng talata, huwag kayong basta magpaniwala sa bawat espiritu, kundi subukin niyo muna ang mga ito. Bakit? Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman. Ano ibig sabihin? Nagkatawang tao. Ay sa Diyos. Muslim, hindi naniniwala dyan. Iglesia ni Cristo, hindi naniniwala dyan. Saksi ni Jehovah, hindi naniniwala dyan. Oneness, hindi. May problema din ang oneness. Are you with me? Ngayon mga kapatid, kung ang paniwala natin sa the Word of God, hindi ang Bible hindi ang Word of God. Ang tinutukoy natin ay ang berbo, si Kristo. Ngayon, kapag ang paniniwala ng tao, si Kristo ay hindi Diyos na nagkatawang tao, Antikristo yan. At maraming lumabas niyan. Sabi ng talata, yung ating huling binasa. Then verse 3. Tingnan po natin ang verse 3. At ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Therefore, hindi lahat sa Diyos. Klaro ho ba yan? Yan. Ang sa Diyos, yung kayang alisin ang kasalanan mo. Dahil may Diyos na nagkatawang tao. Kami, linaniwin pa natin yan. Tingnan po natin ang 2, verse 18 ng same book. 2, verse 18 and 22. Diyan pa ba kayo? Mumunting mga anak. Ito ang huling oras. Mga kapatid, kayo ba naniniwala sa Bible? Ako'y nag-preach sa Halahala, Rizal. Ang aking preaching ay, when the preaching is received as the Word of God. Kapag ang pangangaral ay tinanggap katulad ng salita ng Diyos. Kasi minsan nakakalungkot, ang tingin natin, minsan, pag may nagpipreach, salita lang naman ni Eloy yan. Kaya walang talab. Kaya ba iniwalang tayo'y nasa huling oras na? Naniniwala ho ba kayo dyan? Alam niyo po, kayo ba'y nanonood ng basketball pag last 2 minutes? Lalo't git-gitan? Walang relax na laro. Bakit? 2 minutes? Amen? Kaya tayo mga kapatid, huling oras na. Amen? At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Ang ibig sabihin naman ng Antikristo, kontra, laban kay Kristo. Sino yung kontra? Yung hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga, nalalaman natin na ito ang huling oras. Isa sa palatandaan pala ay yung kinakatawan ng Antikristo wala pa, pero ang kanyang galamay, mga galamay, ay nakakalat na. Kumbaga sa sindikato, hindi mahuli yung puno. Galamay lang. Di ka? Mga pipitsugin lang nahuli, pero hindi magalaw yung puno. Alam niyo ba, rurokin mo yan, ang puno na yan, Antikristo. Galamay din lamang yung mga malulupit na sindikato. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Verse 22. Ano sabi ng Bible? Sino ang sinungaling? Hindi ako.
Sino sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo. Sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ano ibig sabihin niyan? Tumatanggi sa Ama at sa Anak. Nang pasimula, siya ang Berbo at ang Berbo ay sumasa Diyos at ang Berbo ay Diyos. Nakapagdebate uli ako sa Iglesia ni Cristo. Sabi ko, mag-ingat ka, ma'am. Dalang ipinapakilala mong Ama ay hindi ang Ama na ipinapakilala ng Biblia. Dahil ang tunay na Diyos Ama ay hindi pwedeng paghiwalayin sa Diyos Anak. Tatandaan ninyo, si Satanas ay tinawag ding Ama. Amen? Walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak. Gayon din sa Anak kundi ang Ama at yung ibigin niyang pagpahayagan. Therefore, mga kapatid, ang hindi naniniwala ng Ama at Anak ay iisa, Antikristo. Paano magkakaroon ng kaligtasan? Naintindihan mo ba yan? Walang good news sa hindi naniniwala ng Ama at Anak ay iisa sa kadyusan. Sabi nila, inangkin ba ni Jesus na siya Diyos? Hindi ka baga naniniwala nung sinabi niyang ako at may iisa, ay si inaangkin na niya yon? Ay hindi, magkaisa lang ika sa pangalaga at sa pagpaplano. Hindi pwedeng magkaisa ang tao at ang Diyos pangalaga. Hindi pwede. Maging sa pagpaplano, hindi pwedeng magkaisa ang tao at ang Diyos. Ang tanong ko, kailan nagplano ang Ama? Nang walang hanggan, paano magiging kaisa ang Anak kung siya ang plano? Ang Anak ay kasamang pumlano. Hindi siya mismo ang plano. Tama? Ngayon, bakit akmang babatuhin si Kristo nang sabihin niyang ako at ang Ama ay iisa? Bakit? Alam ng kanyang kausap, inaangkin niyang siya'y Diyos. Amen. Mga kapatid, walang kaligtasan ang walang tamang doktrina. Antikristo nga. Kaya magpasalamat kayo dito. Amen. Hindi tayo antikristo, matinong Kristo na andito. Kung walang tamang Kristo, walang makapag-aalis ng kasalanan. Kaya tingnan ninyo po, ang mga relihiyong mali ang paniniwala kay Kristo, wala namang tunay na pagbabago. Tama ba? Sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Isa pang talata. 2 John chapter 1 verse 7. 2 John chapter 1 verse 7. Pakibasa ng lahat. Maliwanag ba ang talata? Sapagkat maraming, hindi iilan yan. In fact, sabi ko sa inyo, mas marami at mabilis lumago ang panirang damo kaysa mabuting binhi. Tama ba? Alam nyo ba, nagtanim ng panirang damo ay ang dyablo, base sa Matthew chapter 13. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan. Nasa sanglibutan na sila. Sa makatuwid ay ang mga hindi nagpapahayag na si Kristo ay napariritong nasa laman, na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. At kung hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, paano yung verse 29, ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan?
Kaya ang kanilang pag-aalis ng kasalanan, pagsunod sa 10 utol. Pagpapabinyag, pagpapakabait, mahalagay wala ka naragabyadong tao. Hindi yan ang Bible. Ang Bible, may Diyos na nagkatawang tao. Amen ho ba? Okay, the Word of God, number 1, name of Jesus. Number 2, natin kukunin sa Apocalypse chapter 19, verse 13. Lalagyan natin ng cross references. Naunahan ko na palang basahin yung una. Number 2, no other name can save but the Word of God. No other name can save but the Word of God, o Jesus. Balikan natin ang verse 13. Verse 13. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan? Ano ang pangalan ng Panginoong Hesus? Ay tinatawag na ang... So, pangalan ba ni Jesus ang berbo? Sa English, a word of God. Nagsasalita tayo ng galing sa Word of God, pero ang ating pinag-aaralan ay mismong ang pangalan ni Kristo na Word of God. Ngayon, binasa ko sa inyo kanina yung Word of God, yan pala'y nang pasimula ay naando na. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo'y sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang berbo. Tama? At yung pagkakatawang tao niya, nakita ni John the Baptist, o John the Baptist nga ba? Yes. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Ngayon, kung walang name na Word of God, kung walang name at yung Word of God mismo ay nagkatawang tao, may lunas ba ang kasalanan? May lunas ba ang kasalanan? Alam niyo ba mga kapatid, hindi ang nakakatakot ay ang impyerno. Bakit? Wala namang pupunta sa impyerno kung walang nagkasala. Naintindihan niyo ba yan? Ang nakakatakot ay yung dahilan kung bakit dadalhin ka doon. Are you with me? At alam niyo ba ang dahilan kung bakit tayo dadalhin doon? Kasalanan. Hindi nakakatakot ang bilongguan kung di ka naman guilty. Di ka? Nadalaw pa nga tayo, nagtuturo pa nga si Brother Henry doon sa mga nakakulong eh. Bakit sila hindi takot doon sa bilangguan? Bakit? Hindi naman sila ikakukulong-kulong. Wala naman silang krimen ginawa. Kaya ang bilangguan hindi nakakatakot yan kung wala ka namang ginawang kasalanan. Ang impyerno hindi nakakatakot yan. Pero mga kapatid, kaya nakakatakot ang impyerno dahil ng kasalanan. At ang sabi ng Bible, walang matuwid. Wala kahit isa. Nararamdaman siya ba ang salita ng Diyos? Alam mo, walang pagsamba kapag hindi mo na-appreciate ang Word of God. Sayang ang pabango mo. Sayang ang aga-agang ligo mo. Tapos pagdating dito, wala rin lang. Sayang. Amen? Tama ho ba? Ngayon, kung ang kasalanan na magdadala sa iyo sa impyerno, mabuting balita na may Diyos na nagkatawang tao. Bakit? Siya yung nag-aalis. Si Jesus ba'y mabuti pang balita sa iyo? Okay, halimbawa, napatawad ka na. The more you appreciate the message. Kasi, biyaya ng Diyos. Alam mo, kapag hindi ka na nagagalak sa salita ng Diyos, nangangahulugan din, hindi ka na masaya sa Diyos.
We cannot separate the Word of God and the God of the Word. Amen? Kaya magandang iglesia ang Thessalonica. Bakit? Nung makapakinig sila ng pangaral ni Pablo, hindi sila nakapakinig ng pangaral ng tao, kundi tinanggap nila itong bilang salita ng Diyos. Kaya yung mga buhay na walang kaglamor-glamor, walang kagaling-galing, para usan lang ng oras ang pulpito. Hindi talaga naikinig na ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Amen? Ako, ang tagal ko nang nakikinig ng Bible. Ang tagal ko nang nagbabasa ng Bible. Nagbe-devotion pa nga ako araw-araw. Ang layo na. Ako ay nasa Book of Acts na. Tapos sa Old Testament, nasa Exodus chapter 19. Excited na ako sa chapter 20. Pero hanggang ngayon, ako'y tuwang-tuwa pa sa Bible. Pag may nangangarap, ako'y tuwang-tuwa. Ano ba sabi ng Bible? Ang sa Diyos ay nakikinig ng kanyang mga salita. Kung kaya nga't hindi mo dinirinig, ay sapagkat hindi ka sa Diyos. Amen? Gaya ng mga bagong sanggol na panganak, nasain ninyo ang gatas na walang daya. Hindi ang ninanasay pastor, yung ipinapangaral ng pastor. Are you with me? Amen. Alam mo kung kalimitan ng mga taong walang gana makinig sa salita ng Diyos? Posible namang anak ng Diyos, pero nabubuhay sa kasalanan. No other name can save but the Word of God. Ang Word of God ba ay name ni Jesus Christ? Nagkaroon ng Word of God, kailan? From eternity past. Tapos nahayag yung Word of God nung siya'y magkatawang tao. Kaya naman may nakita si John the Baptist, ang kordero ng Diyos na nag-aalis. Alam niyo ba, kaya tayo hindi na pa-impyerno? Yan ang good news. Ang good news, hindi yung full gospel. Full gospel ka. Ano yung kato? Ano yan, surot? Yo, doon sa ano? Marami ho ditong surot. Full gospel. The gospel is a good news that God incarnated in the flesh. Siya yung mag-aalis. Bakit siya yung mag-aalis? Kasi siya, mga kapatid, yung sumapat sa hinihingi na sakdal na katwiran at kabanalan na hindi natin kayang ibigay kailanman. Bukod sa Diyos na walang kasalanan, sa pagkakatawang tao, siya'y nabuhay na walang kasalanan, na patunayan ni Pilato, maging ng Mrs. Pilato, maging ni Judas, na patunayan niya. Ako'y nagkasala sa pagkakanulo ng isang inosenteng dugo. Kaya nga siya yung korderong walang kapintasan. Siya yung walang kapintasan, na nabuhay na walang kapintasan para ibigay sa ating bat-bat ng kapintasan. Ngayon, kung walang Diyos na katawan tao, walang mag-aalis ng iyo at aking kasalanan. Ngayon, kung naalis ka na, ay siglay. Amen. Amen. Magalak sa Diyos. Samantala yung iba, mga kapatid, nagpipilit tanggapin lang ng Diyos. Pero tayo tinanggap ng Diyos dahil ni Jesus. Dapat nagsisink in ito para hindi tayo yumabang. Na parang akala may kung sino, binubuhay din laang naman ng Diyos. Are you listening? Without Jesus, nasa atin pa tayong kasalanan. Ang maganda sa Panginoong Jesus, hindi lang nagtataklob, nag-aalis. Kaya naman Acts chapter 4, verse 12. Tingnan niyo po. Acts chapter 4, verse 12. Andiyan pa ba kayo? Inyo itong pakinggan ng maayos. Para kung may tumuktok sa inyong saksi, alam niyo yung sasabihin.
Kung may tumuktok sa inyong pinto na Iglesia ni Cristo, huwag mo nang tanggapin o na-base. Pero kung makulit, may sasabihin kang sanggalang. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Oh, maliwanag ba yan? Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Ibig sabihin, kung hindi dito, huwag ka nang tumingin pa sa iba. Maliwanag ho ba yun? Are you proud that you're a Baptist? Saved Baptist? Ano? Kasi wag mo rin mga ipagmalaking Baptist ka kung hindi ka saved. Ang maganda ipagmalaking ikaw ay saved na Baptist. At sa kanino mang iba, kasi alam niyo sa totoo na as I observe, hindi basta pala ito nag-get, basta pasadahan mo lang, hindi pala lahat talaga ng nakikinig, nakakaintindi. Kaya sabi ko, kami nag-meeting ng mga workers, pag-pray nga natin, ang Holy Spirit ay gumawa. Kaya aking nililin-ay, binabagalan, upang yung katotohanan ay hindi makalampas ng wala lang, kundi sa habag ng Diyos at sa kakayahang ibinigay ng Panginoon sa bawat mga ngaral ay ma-communicate ang Word of God. There will be no communion with God without being communicated with Him. Paano tayo magtatagpo kung wala namang means na pagtatagpuan? Tama? Bakit tayo'y natugon sa isa't isa? Kasi naiintindihan natin ang lingwahe, naku-communicate tayo ng ating language. Pero pagka nagsalita ay Amerikano at mabilis pa, islang pa, give na maure. Ano yun? Nakinig ka lang pero hindi ka na-communicate. Kaya mga batid, nagsasalita tayo, Tagalog, slowly for us to be communicated. And once we are being communicated, we will render to God for sure, worship. Magpapasalamat tayo sa Diyos. Yan po ang aim ng mensahe. Magpapasalamat tayo sa Diyos. Amen? Magagalak tayo sa Diyos. Ngayon kung hindi, baka walang nakarating. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ang Word of God ba ay pangalan ni Jesus? 1913? Balikan nga natin ng 1913. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay ano? Tinatawag na ang hindi panukala, berbo. Berbo ng Diyos. Sa English ay the Word of God. Ngayon, pangalan ba yan? Balik tayo sa verse 12 ng chapter 4 ng Acts. So, confirm mo ba ng berbo ay pangalan ng Diyos? Pangalan ni Kristo? Si Kristo ba ay Diyos? Si Kristo ba ay Diyos na nagkatawang tao? Siya ho ba nag-aalis ng kasalanan sa libutan? At kung wala siya, kung wala yung pangalang berbo, tingnan niyo po ang talata. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Amen? Tama ho ba? Kaya magpasalamat ka sa pangalang berbo ng Diyos. Dahil yan ang nag-aalis ng kasalanan. At kung walang pangalang yan, walang kaligtasan. Amen? Kaya ang papuri sa pagliligtas, kaligtasan, na kay Jesus lamang. Klaro ho ba? Last, sa context, 14 hanggang 21.
The Word of God, number one, name of Jesus. No other name can save but the Word of God, Jesus. Ngayon, sa konteksto mga kapatid, ang Word of God ay ipinahayag sa chapter 19 ng Revelation. Alam niyo ba ang chapter 19 ng Revelation ay napakalayo ng tagpo sa hinaharap. Si Kristo po ay inihula bilang Misaya. Ang Misaya po ay appointed one as prophet, priest, and king. Si Kristo po bilang prophet, tapos na po yan. Siya po ngayon ay priest. Kaya ang bawat namamatay na anak ng Diyos, dadalhin sa langit. Ang namamagitan ay si Kristo. Pero matatapos na din po yung priesthood. At ang context po niyan ay yung kanyang nalalapit na paghahari. Are you with me? Praise the Lord. Wala nang korupsyon diyan. Hindi na yayaman dyan ang mga kontraktor. Gusto niyo ba yumaman ngayon? Mangontrata ka. Napakaraming katiwalian sa mundong ito. So, isa-isang bagay lang yon. Ngayon, yun lang ang pinagpupulungan, pero napakaraming ghost. Yung iniano ni Angel, ni Brother Angel, ghost sa kalsada, ghost sa matrikula, ghost sa maraming larangan. Iisa lang ina-highlight, pero yung iba hindi naman na pag-uusapan. Maraming multo. Tunay pala yung multong yan. Diga? Ang daming pinagawa, tingnan mo't wala naman pala. Ang daming pinaglagyan ng budget, wala naman pala. Di papatayin. Pero sa paghahari ni Kristo, yan ang konteksto ng Word of God. Basahin po natin. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa Kanya, na mga nakasakay sa mga kabayong puti, at nangararanta ng mahalagang linong maputi at dalisay. Verse 15. Hanggang saan po tayo? 21. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas. Take note the word, mga batida. Huwag kayong magtaka kung bakit ang Word of God ay nakakasakit. Tama? Bagaman literally speaking, ang Panginoon, alam niyo mga kapatid, sadyang pag tayo nabubuhay sa kasalanan, masakit ang katwiran. Tatandaan niyo yan. Kaya masakit, kaya matalas, hindi naman talagang tabak ang salita ng Panginoon na parang literal. Ano yun? Pag naumimik ay labasan? No. Ang sakit ang salita ng matuwid na Panginoon ay talagang nakakahiwa sa puso ng masama. Kaya kung kayo hindi nabe-bless sa Word of God, ibig sabihin lang, hindi ka ayos. Are you with me? Ibig sabihin, alam sa totoo mga kapatid, kaya kailangan natin magpakababa lagi para tayo maiayos ng Panginoon. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas. Ang problema nga nito ay ang talas-talas na, di ka patalban. Sa totoo na, marami pa rin ngayon naglalamyarda sa kasalanan. Walang may banal na espiritu na relax sa kasalanan. Kung tunay kang may banal na espiritu, huwag mong tawanan at huwag kang mag-relax sa kasalanan. Mga kapatid, kapag hindi ka nag-ayos, kaguluhan ka dito. Are you with me? Huwag kang tatawa-tawa lang pero nabubuhay ka pala sa kasalanan. Amen. Maging masayahin tayo, pero masayang nasa tama. Pero wag tayong masayang pakunwari. Sa totoo na, ang talas-talas na salita ng Diyos, hindi ka pa rin mabago. Ano yan? Mas matalas ka pa kaysa kay Kristo. Ano yan? Ninja versus ninja? Are you listening? Are you listening? How I perceive
I discern that many of us still playing with sin. Kumusta sa cellphone mo? Kumusta sa cellphone mo? Kumusta mong gamitin yan? Kumusta ang love life mo? Seryoso ka ba o naglalaro ka lang? Pag ayaw ng isa, punta agad sa iba. Naglalaro ka. In fact, hindi paglalaro yan. Paglalahuga yan. Are you with me? Wala kang karapatang tumawa kung nagbubuhay ka sa kasalanan. Pag may Holy Spirit ka, huwag kang marelax sa kasalanan. Are you with me? Are you with me? Alam niyo bang apektado ng kasalanan ng kabuuan ng Israel? Kung bakit hindi magtagumpay laban sa AI? Huwag sana tayo ang dahilan kung bakit ang gawain hindi pagpalain ng Diyos. Magsisi tayo. Magpakumbaba tayo. Huwag nating laruin ang kasalanan. Magpasalamat ka nga't may nag-aalis ng kasalanan. Huwag tayong maglaro sa kasalanan. At kung ikaw ay naglalaro at may nilalaro ka, yung nagpapalaro, isa ka pa rin problema. Dapat ang kasalanan ginagawa ng iba, sinasawata, hindi kinakampihan. Mira iging-iging iba, ikaw naman pala waldas ng waldas. Di ka naawa. Are you listening? Are you listening? Sinasabi ko ba ito, dala ko yung sakdal? Nagsisikap. Amen. Amen ho ba? Ay, iniwala mga kapatid, pag may banal na spirito ka, hindi ka relax sa kasalanan. Ang talas ng kanyang bibig. Hanggang 15 ako nga, nagsimula ako yan eh. Pumasok lang ito. Alam niyo, salamat sa nagpray-pray sa akin. Ang Holy Spirit gumagawa. Kasi nagpray kami ng mga workers. Kami nga nag-schedule ng rotation ng prayer and fasting. Bakit? Ang problema, hindi yan kaya solbahin ng tao. Diyos ang susolba dyan. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas. Upang sa pamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa. Yun ang intensyon, sugatan. Kaya hindi kayo para i-entertain. Sa konteksto, yan ay sa kingdom of Christ. Talagang susugatan ng kanyang salita. Bakit? Matuwid si Kristo eh. Nakakasiphayo ang matuwid. Sa totoo na. Hindi mo kayang titigan ng taong matuwid. Nakakasiphayo. Nakakahiya. Nakakasilong. Upang sa magitan niya, sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal. Mga kapatid, hindi madali magaan ang presensya ng katwiran. Ito'y parusa sa makasalanan. At niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos po hindi puro pag-ibig. Ang Diyos po may kabangisan ng kagalitan. Verse 16. Amen? 16. At siya mayroong isang pangalan na nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita. Tingnan mo mga kapatid, yung Word of God, hindi lang siya Diyos. Siya yung hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Mga kapatid, hindi babasta ang Panginoon. Kaya nga may tikas pati ang kanyang salita. Nakakatusok. Nakakahiwa. Are you with me? Kaya mga kapatid, ihanda nyo na kapag tayo naikinig ng Word of God, talagang nakakahiwa yan. At ang tunay na mananamba, nagpapasalamat sa likhang sugat ng Diyos. Bakit? Siya rin naman ang maghihilom niyan. Amen. Verse 17. At nakita kong nakatayo ang isang anghel sa araw.
na siya'y sumisigaw ng malakas na tinig na nagsasabi sa lahat ng mga ibong lumilipad sa gitna ng ipapawid, halik kayo at mga katipon sa dakilang hapunan ng Diyos. Kala niyo mga bangkay diyan, ipakakain ng Diyos sa mga ibon. Verse 19. Kaya mga kapatid, yung Word of God sa Bible, hindi lang nagsasalita sa kanyang pangalan, na ito lang ang tagapagligtas, ito rin ang katakutan niyo. Bakit? Ito yung nalalapit ng paghahari niya. Ang Diyos ay mabuting balita sa mga sumampalataya, pero siya ay masamang balita doon sa mga hindi sumampalataya. Verse 19. Okay, yan ba? Upang kayo makakain ng laman ng mga hari. Pati mga hari, yun. Mga promotor siguro dyan, may mga ano diyan, mga milyonaryo na yan, mga dahil sa kontrata. Di nga? May mga may mga sabit na pangalan na naikukubli. Sa tao lang naikubli yun. Kasi yung namang bayaran mo ng 500 million, wag ka lang isabihin. Pwede, pero ang Diyos walang ganun-ganon. Kakatayin niya ng ibon isang araw. Amen. Upang kayo makakain ng laman ng hari. Siguro sarap tuntua mga ibon. Ang gaganda ng kinakain ito. Meron daw isang mga mayaman gumagastos ng millions, isang kain lang. Ano kayong pagkain yun? Anong gastos nun? At ng laman ng mga pangulong kapitan. Masabuatan kasi yan eh. Amen? Ano pa? At ng laman ng mga taong makapangyarihan. Ngayon, namamayagpag kayo. But mind you, may araw kayo. Darating ang Word of God. Maghahari siya. Amen? Kaya mag-ingat kayo. Huwag din kayong babalato. No? Sa totoo na, ako, binibigyan ng tama sa wedding, hindi ko matanggap eh. Kaya huwag din kayong basta perma ng perma. Baka naman pala, ito yun maganda. Ito yung, tawag niya, foundation. Foundation ng ano? At ng laman ng mga kabayo, at ang mga nakasakay dito, at ng laman ng lahat ng mga taong laya, at mga alipin man, at maliliit, malalaki. Verse 19, bilisan ko na. At nakita ko ang hayop, at ang mga hari sa lupa, at ang kanilang mga hukbo na nangagkakatipuan upang makipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. Verse 20. At sinunggaban ng hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinandaya sa mga nagtanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Salamat, may Word of God. Hindi mamamayagpag ang dragon, ang false prophet, ang false religion, maging ang Antichrist. Kaya salamat, may Word of God. Si Kristo yan. Verse 21. At ang mga iba'y pinatay sa tabak na lumalabas sa bibig niyang nakasakay sa kabayo. Alam mo kapatid, hindi lang pa nakakasakit ang salita ni Kristo, nakakamatay pa. At ang lahat ng mga ibon ay nangabusog ng mga laman nila. Alam niyo ba si Ananias at Sapphira? Wala namang baril na ginawa. Namatay lang dahil sa salita na pinasalita. Ano may mga taong ang lakas loob gumawa ng kasalanan, pero hindi kayang tanggapin ang saway ng katotohanan. Naintindihan niyo ba yan? Merong mga taong ang lakas loob gumawa ng kasalanan, pero hindi kayang tanggapin ang saway ng katotohanan. Maraming mga taong namamatay pag sinasaway. Are you with me? Klaro ba? Do you enjoy the message? That's the message. That's the Spirit's message. The Word of God. Gusto mo ba maligtas? Walang ibang pangalan kundi ang Word of God. Siya yung nag-aalis ng kasalanan sa libutan. At kung hindi maaalis ang iyong kasalanan, ito ding Word of God
ang maniningil sa iyo. Amen? Sa kanyang paghahari. Kaya ngayon pa lang, limiin muna. Amen? Gusto niyo ba maligtas? Manampalataya kay Kristo. Magsisi ng kasalanan. Kung ikaw na may ligtas, abay matuwa ka sa iyong tagapagligtas. Akala mong inalis ang iyong kasalanan. Tama ba? Tayo po manalangin. Panginoon Diyos, sa langit, salamat po na marami. Nakakatawa ang iyong mga salita.